Ayan, tayo mapagpatuloy. Salamat muli sa Panginoon na tayo'y narito lahat. Narito na naman na pakinig ng kanyang banal na salita. At buksan natin ang ating mga Biblia dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisinuman o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Malayan ng Diyos pagbasa kanyang banal na salita. Tayo sandaling manalangin. Manawin Diyos na dakila, may bigin, makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri, papasalamat muli Panginoon. Sa oras na ito na kami ay makakarinig banal na salita. Langin namin namang Diyos, ang paunat at patnubay ng Espiritu Santo. Ikaw maggabay sa amin sa aming pag-aaral at na yung mga banal na salita na ay maririnig amang Diyos. Maging maliwanag sa aming pandinig, maunawaan namin at higit sa lahat, tulungan mo rin kami amang Diyos sa pagkataos na yung marinig ay ito may pamuhay namin sa araw-araw. Amen. Pagpalain mo ang lahat na nakikinig, nanonood sa iba't ibang dako ng lugar, mga kapatid sa Panginoon, mga kaibigan, mga kamag-anakan at sa lahat ng mga tao. Amen. At maging nasa loob ng kwartong ito amang Diyos. At maging ang iyong anak na gagamitin, pagindapatin mong bawat isa, Panginoon. Nagbigyan mo ng karunungan ng gagaling sa iyo, na masaysay ang iwaging banal na salita. Amen. Ang buong kaliwanagan, may katapatan, pag-ibig amang Diyos, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Muli, Panginoon, kami magtagumpay at higit sa lahat na matugunan ang pangailangan ng aming mga kaluluwa. In Jesus' name we pray. Amen. At bago lahat tayo bumati muli sa lahat at tayo'y papasalamat sa Panginoon na muli ay isang linggo pinagpala ang ating buhay. Salamat sa buhay at kalakasan at tayo ligtas maging sa banta ng pandemic na ito hanggang ngayon ay hindi pa nasusugpo at lalong lumalala. Ngunit tapat ang Diyos, salamat sa Panginoon na siya nag-iingat sa atin sa lahat. At sa ating mga viewers, sa ating mga minamahal na kapatid sa Panginoon, sa mga kaibigan natin at mga kamag-anakan natin sa iba't ibang lugar, wini-welcome namin muli kayo sa Church of God dito sa Vancouver, sa Preaching of the Word. At tulungan natin bawat isa sa panalangin, at ganoon din sama niyo sa panalangin palagi sa aking pagtayo. Nasa aking pagtayo ay ang salita ng Diyos ay maging malayo. Amen. At tayo mapagpala. At ang pamagat po ng pag-aaralan natin, sabi dito sa ating binasa, do all to the glory of God. Gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Yung glory, ang ibig sabihin ng glory, una-una sa Greek word, ito ibig sabihin niya doxa. At sa Hebrew, ang ibig sabihin nun ay kabod. At kung tungkol sa glory, dalawang glory tinutukoy dyan sa Biblia. Yung glory of God at saka yung glory of man. Yung glory of man, napatungkol dun sa kanyang mga kayamanan, ganyan, yung kanyang physical beauty, yung kanyang talento, yung kanyang gift or talents, at yung kanyang kalakasan, strength. May mga taong sabi na the greatness of men, merong dahil sila ay matataas na tao, malayo ang kanilang narating. At may mga abilidad sila. Ngunit mga kapatid, pag sinabi yung glory of man, ay temporary lang yun. Kasi hanggang dito lang yun sa salibutan ito. At syempre, tinitingala sila ng tao. Tinitingala sila ng tao dahil dun sa kanilang tinatawag nilang kalwalhatian.
Tulad ng mamayaman, tinitingala, di ba? Dahil sa kayamanan nila, mga billionaire, mga CEO, yung mga magagaling sa sports, yung mga magagandang pagmumuka, lalaki man, babae, tinitingala sila. Mga kapatid, iyan ang isa sa mga tinatawag na halimbawa ng kalulatian pagpatungkol sa tao. Pero pagpatungkol naman sa kalulatian ng Diyos, mas higit na dakila sapagkat unang-una ito'y patungkol sa the glorious moral attributes of God. Kung tinatawag nilang infinite perfections of God. Yan, unang-una, God is eternal, infinitely wise, sabi nga, powerful. God is a God of love, God of graces, sabi nga. Holiness of God, yan ang patungkol yan. The greatness of God, loving kindness of God, ito yung ano niya eh. Kaya makikita mo yung tinatawag na the beauty of His attributes or His character. At makikita mo yung kaluhatian ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Unang-una, pagtingala mo sa langit. Yun ang kaluhatian ng Diyos. At lahat ng mga heavenly bodies, sabi nga yung permanent, yung langit, yung araw, yung buwan, mga bituin, lahat ng magagandang tanawin, galing sa Diyos yan. Kalwalhatian nila. Kaya, kamangha-mangha kung minsan, napakagandang pagmasdan yung mga bagay na yan. At, ang Biblia mismo, ang siyang nagsabi na the heavens declare, sabi nga, the glory of God. Nandun sa Psalms 19, verse 1, doon nakasulat yun, the heavens declare the glory of God. At makita mo naman yung sun, kung paano nakapagbigay ng liwanag at init. Meron namang nilalang ng Diyos na buwan. Hinati niya yung araw at saka gabi. Nakita mo yun, no? Tapos, hindi lang yun. Merong liwanag, may dilim. Kaya kung minsan makikita sa Biblia na God created darkness, akala ng mga tao, nilikha ng Diyos yung kasamaan. Ang sinasabi yung darkness, may gabi at may araw. Para maging maliwanag yun. Pag na, kung minsan, yun ang ginagawin ng ibang mga ngaraw na, ang Diyos din naglikha ng kasamaan. Mali yun. Pangalawa, na makita natin doon, yung na dapat maluwalhati ng Diyos sapagkat yung nilalanghap nating hangin, yung oxygen, galing sa Panginoon yan. Libre. Libre yan. Sa ospital may bayad yung oxygen. Kaya kung may mga problema ka sa lungs, COPD, kailangan mo ng oxygen, bibili ka ng oxygen, dadali mo sa bahay. Sa Panginoon, libre. Yung tubig na iniinom mo, libre yan. Galing sa Panginoon. Kaya kita mo, pag nawala ang tubig, hindi magtatagal, mamamatay ka sa uhaw. Kaya, dapat na makita natin mga bagay na ito. Yung health natin, buhay natin, sa Panginoon lahat yan galing. Kaya, ibinigay yung mensaheng ito. Hindi lang para sa Kristiyan, na sana lahat ng tao maniwala sila na mayroong Diyos. Kasi maraming atheist. At marami rin kabilang sa iba't ibang religion, marami rin kabilang sa iba't ibang paniniwala. Pero pag patungkol sa ating Panginoon si Kristo, hindi nila pinaniniwalaan. Alam nyo ba na sa pamagitan ng ating Panginoon si Kristo, mga minamahal kapatid, doon makikita yung kaluhatian ng Diyos Ama. Babasahin natin yun, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 6. Sabi rito, for it's the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Sa Panginoong Hesukristo. Kaya makita mo yung kaluhatian ng Diyos Ama, nasa ating Panginoon.
At sabi pa ni John sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. Amen. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John chapter 1 verse 14. Nakita ni John at yung mga apostol ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo. Kaya, mga inamahal na mga kapatid, ito ang ating dapat na maalaman, na mayroong Diyos na dapat luwalhatiin sa ating buhay. Hindi yung tao ang niluluwalhati. Hindi yung mga bagay na pangmaterial. Hindi yung mga makasalibutan. Kasi lahat ng mga bagay na nasa salibutan, lalo yung mga bagay material, yan ang pandayan ng dyablo. Para ang tao, ito ang kanilang hahanapin, susundin, at gusto nilang acquire. Di ba? Ito ang ginagawa. At tatandaan nyo yun, nung tinutokso ng dyablo ang ating Panginoon, ipinakita ang salibutan. The glory of the world. Ipinakita yun, sabi niya, kung ikaw ay sasamba sa akin, lulod at sasampa, ipagkakalog ko sa iyo lahat ito. Eh, di ba ang daming tao na sumasamba sa mga bagay makasalibutan? Makikita mo sa iba't ibang bansa ang kanilang kaluwalhatian. Punta ka sa Dubai, pinagmamalaki nila doon yung pinakamataas na building, magagandang mga doon. Kasi para sa kaluwalhatian ng kanilang bansa. Pumunta ka sa ibang bansa, mayroon din silang magandang tanawin. Iba't ibang lugar. Pinagmamalaki yan. Pero mga kapatid, lahat ng mga bagay na yan, binigyan kayo ng way ng Diyos para ito ay magkaroon ng possibility. Kung wala rin ang payo na magbibigay ng way, hindi mo rin magagawa ito. Tulad yung intelligence, yung talento, yung mga gift na yan, galing lahat sa Panginoon yan. Pero dapat iyon ay gamitin sa mabuti at hindi masama. Ngayon, dito sa ating binasa, we have to do all to the glory of God. Sabi niya rito, kung kayo nagsisikain man o nagsisinom man o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhati ng Diyos. Isang katanungan yan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ginagawa ba natin ang lahat sa ating buhay sa ikaluluwalhati ng Panginoon? O kaya ginagawa natin ito sa ikaluluwalhati natin? Mga kapatid, bilang Kristiyano, dapat ito ang panuntunan natin. At yung ating paksa ngayon, unang gagawin natin sa patanong, bakit kinakailangan natin luwalhatiin ng Diyos? Why do we have to glorify God in our life? Unang-una, bakit? Unang-una, sapagkat diyan, tulad na banggit ko kanina, dahil sa Diyos tayo humihinga at nagkakaroon ng kalakasan. Mga kapatid, totoo yun. Kung kayo'y buhay ngayon, dapat kayo malumuwalhati sa Panginoon. Amen. Kung kayo'y buhay hanggang sa ngayon. Basahin natin sa Acts chapter 17, verse 28. Sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sarili mga manunula, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Kaya dapat luwalhatiin ang Panginoon dahil dyan tayo nabubuhay at nagsisikilos. Mayroon tayong pagkatao. Mayroon ka mang pagkain, tandaan natin. Mayroon kang pagkain, mayroon kang pananamit, lahat. Pero kung malapit ka nang mamatay, anong sasabihin mo? Panginoon, gusto ko pa mabuhay. Saan ka tatawag sa Panginoon? Kung tinamaan ka ng COVID, anong nasa kaisipan mo? Baka maaaring ikay kamatay mo. Kailangan mo lumapit sa Panginoon. Amen. It's about time. Amen. Kung may sakit ka, may problema ka, o ano man ang pangailangan mo, kailangan mo lumapit sa Panginoon. Dahil dyan tayo nabubuhay. Ibig sabihin, lahat ng solusyon sa ating pangailangan, sa material at spiritual, sa Panginoon.
Ngayon ang problema, ang tao, hanggang kaya niya, gagawin niya. Pero sabi nga, gawin mo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Bigyan mo ang kaluluwalhatian ng Diyos. That's why we have to be dependent to God. Now, kung tayo nga bubuhay sa Panginoon, at doon tayo nagsisikilos, tayo sa Panginoon, so that's by virtue of His creation. Dahil nilalang tayo ng Diyos. Lahat ng tao. Ngunit ang problema, hindi nakaabot ang tao sa kalwalhatian ng Diyos. Walang tao, except si Adan at si Eva, nung sila'y bago nilalang, doon lang naluwalhati ang Diyos. At lahat ay nagkasala after that. Doon sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Yung kasalanan sa puso ng tao, hindi makapagbigay ng kalwalhatian sa Diyos. That's why we're short of the righteousness of God. We're short of His glory. Mga kapatid, isa sa definition ng glory of God is holiness. Hindi tayo nakaabot doon dahil sa kasalanan. That's why kung nasa oras na ito, mayroon kayong kasalanan sa puso, hindi nyo naluluwalhati ang Diyos sa inyong buhay. Irrespective kung kayo tapat sa inyong religion, sa inyong church. Kung ano man ang inyong ginagawang mabuti, pag may kasalanan pa sa puso, sabi niya, you come short of the glory of God. Hindi ka nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngayon, maminamahal na kapatid sa Panginoon, tayo Kristiyano. Bilang Kristiyano, tayo ligtas na sa kasalanan. Amen? Ang Kristiyano ay di pwedeng tawaging Kristiyano hanggang hindi siya ligtas sa kasalanan. Amen? Ngayon, kung may nasabing Kristiyano, gumagawa siyang kasalanan, hindi kayo Kristiyano. Ngayon, patutunayan natin, lahat ng tumatawag sa Panginoon at nagsasabing siya Kristiyano, sabi niya, dapat maluwalhati ang Diyos sa kanila. Tandaan natin yun. Basahin natin sa Isaiah para maliwanag. Isaiah 43 verse 7. Bakit bawat tinatawag sa aking pangalan, amen? At yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Yaon ang aking inanyuan, o yaon ang aking ginawa. So, kung tumatawag tayo sa Panginoon at nagsasabi tayong Kristiyano, yan tayo ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Bakit? Ang tanong bakit? Ngayon kung tataas ka doon sa Isaiah 43, pupunta ka doon sa verse 1, makikita mo ang dahilan. Sabi sa verse 1, Isaiah 43 verse 1, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo. O Jacob, at nag-anyo sa inyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita. Amen? Take note the word, tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So there's an individual na salvation. Tinawag tayong Panginoon. Dahil kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin, kilala ang ating pangalan, kilala ang ating buhay, ngunit tinubos tayo ng Panginoon. Yan ay isang napakaganda ginawa ng Panginoon. Di dapat luwalhatiin natin ang Diyos. Kung tayo iniligtas ng Panginoon mula sa kasalanan, luwalhatiin na natin ang Diyos. Amen. Sabi na, fear not, for I have redeemed you, I have called you by your name. You are mine. Sabi ng Panginoon. Akin ka na. Diba, sa lahat ng mga naligtas sa kasalanan, pinagkalooban sila maging anak ng Diyos. Kaya, tayo lahat na tumatawag sa Panginoon, tayo'y kabilang na sa ating Panginoon. Tayo bayang pag-aari ng Diyos. Dahil sa pagliligtas ng ating Panginoon, sa pamagitan ng kanyang dugo, sabi nga sa biyaya kayo naligtas, nakakapamuhay tayo na may kaligtasan. Bubuhay tayo sa kaligtasan, namumuhay tayong banal
Sabi nga, namumuhay tayong hindi nagkakasala. Ito na naman tayo, sasabihin naman ng mga nakikinig, hindi nagkakasala? Hindi totoo yan? Di ba? Tandaan natin, anong sabi doon sa Biblia? 1 John 3:8, ang sino mo nagkakasala ay sa dyablo. Sino niluluwalhati mo? Si dyablo. Dahil nagkakasala ka sa dyablo. Anong sabi? Ang sino mo pinak ng Diyos, excuse me, ay hindi nagkakasala. Amen. Sabi nga, sin cannot glorify God, and sinners cannot glorify God. Napakaliwanag yan. Amen. Ngayon natin maunawaan natin gusto. Ano? Alam niyo mga kapatid, siguro marami na kayong nasalubong sa ating mga kapatid sa Panginoon. Marami na tayong na-meet sa labas. At anong naririnig natin? Oh, praise God. Puro praise God na nasa bukang bibig. Hindi ka pwede makapagpuri sa Diyos o makapagliwalhati sa Panginoon kung mayroon kang kasalanan sa puso. Kaya ka lumuluwalhati sa Panginoon dahil niligtas ka ng Diyos mula sa kasalanan. At ikaw ay nakakalakad na sa liwanag ng Panginoon. Amen? Kaya, to glorify God is to give Him honor, praise and worship, to obey Him, to love Him, and to serve Him. Kompleto na yun. But, ihimayin natin yan. At, yung pangalawang tanong, how can we glorify God? Yan sinabi ko na yun. Sabi rin sa ating binasa, in all things, we should glorify God. Lahat ng bagay, sabi niya rito na gawin niyo lahat sa equalhati ng Diyos. So, lahat ng bagay, kailangan mag-glorify ating Panginoon. So, paano paraan? Ibig sabihin, lahat ng ating gagawin, maging sa ating isipin o ating mga plano, kailan makita na yung kalooban ng Diyos ang siyang nasusunod sa ating buhay. Amen. Ayun, kailangan yun. Alam mo, merong nabasa sa Facebook na yung paano malalaman ang kalooban ng Diyos. Unang-una, walang conflict of interest doon sa salita ng Diyos. Hindi lumalaban doon. Kailangan na naluluwalhati ang Diyos. Kailangan na ikaw ay lalago sa panampalataya. Kailangan na ikaw ay magiging maligaya o magalak. At magiging magalak din ang Panginoon. At kailangan hindi matitisod yung mga tao sa iyo. So yun, ang mga kriteria doon, narami yun eh. Nung binabasa ko, 17 yun. Ang dami. But mga kapatid, unang-una, if we want to give glory to God, siyempre punta tayo sa worship. Praise and worship. We worship God, praise God, honor God, and we have to thankful to God. Sabi dun sa John chapter 4, verse 44, John 4, verse 24, God is His Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya yung nagsamba, kailangan nagsamba sa Espiritu at katotohanan. Mga kapatid, ilang beses na nating pinapaliwanag ito. To worship God. Number one, pag sa Diyos, kailangan i-worship lang ang Diyos. Wala kang i-worship na tao. Wala kang i-worship na religion. Wala kang i-worship mga bagay na pang-material. Anything na patungkol sa worship para sa Diyos lamang. Kaya nga sabi rito, you worship, sabi niya, God is Spirit and those who worship Him. Tingnan mo yung word, must. That is mandatory. It means, walang ibang tatanggapin worship ang Panginoon except to worship Him in spirit and truth. Ngayon, hihimayin natin yun. Unang-una, ang tanggap ng Panginoon through Spirit is a spiritual worship. Ano yung spiritual worship? Kailangan, yung spiritual worship, pag tinabi yun, nanggagaling doon sa ating puso, yung inner heart, yung kalooban. Ng ating puso ay makapagbigay ng malinis na pagsamba sa Panginoon. In what way? In what way?
kung ating kaluluwa, when our spirit is made partakers of His own divine nature, that's spiritual worship. Kaya mga naligtas sa kasalanan, nalinis ang kanilang puso, ito makapagbigay ngayon ng spiritual worship. Ito yung ito yung pagbabalik, itong mai-offer ng espiritu mo para ma-worship mo ang Panginoon. Alam mo kung bakit? Di ba, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa, huwag kayong tatawa. Ang ama, natutuwa siya pag kamukha niya yung mga kanyang mga anak. Ay, anak ko yun, kamukha ko. Ay ba sabi niya? Natutuwa siya, ang ama. Ang Diyos Ama, natutuwa rin siya. Bakit? Kasi God is holy, yung kanyang anak ay banal din. Natutuwa siya, di ba? Kasi may resemblance. Kaya tinawag nila Christ-alike ang mga Kristiyano. Di ba napakaganda? Kaya natutuwa Ama, yan ang aking mga tunay na anak. Kasi mga banal. Kaya tawag sa mga Kristiyano, mga banal eh. Di ba mga kapatid, dapat natin natin ng Diyos. Tayo ngayon ay natatawag na banal. Anong tawag dati sa atin? Makasalanan. Pero ngayon, sabi niya, tayo banal. Sabi ng iba, hoy, banal na ka na pala. Sabi niya, hindi ka na nagkakamali. Mali na naman yun. Ang banal, pwede magkamali, pero hindi siya nagkakasala. Yun yung kasakdalan ng Kristiyano sinasabi ron. Na pwede ka pang magkamali kasi tao ka lang. Halimbawa, may pagkabingi ka na, hindi mo na masyadong marinig. Nagkakamali ka ng pandidig. Kahinaan yun ng laman. Diba? Ganon din ang mata. Akala mo, nakita mo artista. Yung pala si Brother B-Boy. Nagkamali ka. Si Brother B-Boy pala, akala ko sinong artista. Yun ang kahinaan. Okay, punta tayo ngayon sa truth worship. Kasi kanina, spirit, ngayon truth. Ngayon, hindi mo ma-worship Panginoon sa katotohanan kung wala sa iyo yung katotohanan. If you don't possess the truth, you cannot worship God in truth. Alam mo kung bakit? Hindi lang sa pagkaalam ng salita ng Diyos. Kinakailangan yung buhay mo, nakikita yung katotohanan na gagaling sa Ebanghelyo ng Panginoon. So our life must be performed according to the light of the gospel. Mga kapatid, ito natin yan. It's not words, it's but our actions. Kaya, sabi ng Panginoon, sa kanilang mga bungay, makikilala ninyo sila. Amen? At napakasarap pakinggan at napakagandang tignan ang mga tao na nagsasalita ang katotohanan, nakikita sa kanila ang buhay katotohanan. Ngayon, ang example niya, pag isang tao nagsinungaling sa'yo, di ba nagagalit ka? Yung asawa mo nagsinungaling. Yung anak mo nagsinungaling. Yung girlfriend mo nagsinungaling, boyfriend nagsinungaling. Nawawalan ka ng tiwala. Ang Kristiyano nagsasabi ng totoo. Amen. Nagsasabi siya ng totoo sapagkat sa kanyang puso siya ay totoo sa Diyos. Gusto niya luwalatin ang Panginoon sa pagsasabi ng totoo at sa buhay na totoo. Amen. Kasi kung sinungaling ka sa buhay mo, sa dyablo ka. Basahin niyo yung John 8:44. Sino yung ama ng kasinungalingan? Si dyablo. Kaya kung ikaw gumagawa nito, anak ka rin ng dyablo. Ngayon, maraming tao dyan na reliyoso, pwede daw magsinungaling. Yung white lies nila. O iba-ibang kulay ng kanilang pagsisinungaling. Tandaan niyo mga kapatid, kaya maganda ang Biblia. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng tama. Yung iba, para daw hindi magalit yung tao magsisinungaling. Mas maganda magsabi ka ng totoo. Alam mo, kung kayo nagkasala o may nagawa ang kasalanan sa kapwa mo, sabihin mo yung totoo, nagkasala ako, patawarin mo ko. Mas madali. Kaysa yung magsisinungaling ka, maglulubig ka ng kasinungalingan,
madadagdagan pa yung kasalanan mo. Naluluwalhati yung diablo. That's why, mayroong kaguluhan sa mundo. Saan? Dahil sa pagsisinungaling. Dahil sa pagsisinungaling, nandun yung corruption. Kita mo magmula sa gobyerno. Bakit may corruption? Maraming sinungaling dyan. Di ba? Sa pamilya. Bakit nasisirang pamilya? Dahil sa kasinungalingan. Sa mga relasyon sa magkakaibigan. Sa co-workers. Sa Panginoon. Lahat yan ang balik nun sa Panginoon. Pero ang mga Kristiyano, kailangan tayo ngayon ay maka-worship in truth. Ngayon, idadagdag ko ito dahil mabigat ito sa ibang religion. Pero sasabihin ko dahil galing ako rito eh. Yung patungkol sa pag-worship ng idols. Maraming religion na nag-worship ng idols. Gawa ng kamay, mga bato, rebolto, galing ako dyan eh. At isa ako dun sa mga humahalik. Sa ako humahalik, doon ako nagpe-pray. Mga kapatid, mabigat pala yun. Nakasalanan sa Panginoon. Ngayon babasahin natin for the purpose na lahat ng mga nandito pa sa nagwo-worship ng idols, makita nila ito. Makita nila. Kasi sabi nila, pag pinatungkol mo dyan, ang nila, sinisiraan mo daw sila eh. Sinisiraan. Yan ang sabi nila. Naninira daw tayo. Tapos ang sabi, hindi na ako dadalo doon. Kina Brother Ding, naninira sila eh. Don't take my word. Yung word of God. Babasahin natin yung word of God. Amen. Okay, buksan natin sa Acts 17, verse 29 and 30. Pakinggan nyo mabuti. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos. Lahi ng Diyos, Amen. Ay hindi marapat nating isipin ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, pilak o bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Verse 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Gagawin natin sa English naman, basahin natin. Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone, something shaped by art and man's devising. Yung ng tao, inukit. Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Mga kapatid, bakit tayo nagtsatsaga dun sa peke? Bakit tayo nagtsatsaga na humalik dun sa mga bato, buhatin natin? At alam mo na minsan, nakikinig YouTube, medyo sa Pilipinas, may nasunog na simbahan. Umiiyak yung mga tao dahil nasunog yung mga rebulto at idolo. Mga kapatid, dapat lang masunog. Kasi hindi sa Diyos yan eh. Mabigat na panalita pero totoo, masakit, nasaktan ako. Ngayon sabi nung iba, kasi yan ay larawan ng Diyos. Di ba yung magulang mo, sabi niya, mayroon kang larawan, remembrance. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, hindi yan eh. Ngayon, para mapatunayan natin na ayaw ng Panginoon yan, ayaw niya, ultimong litrato, wala pa nakakita sa Diyos ng mukha niya eh. Ayaw niya, ultimong mga tinatawag nitong inukit ng kabiasnan or inukit ng tao. Ayaw niya yan. Yan ang sabi ng Panginoon. Buksan natin sa Isaiah 42 verse 8. Anong sabi niya? Ako ang Panginoon, siyang aking pangalan. At ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. O ang aking magkapurihan sa mga larawang inanyuhan. Napakaliwanag mga kapatid. I am the Lord, that is my name. And my glory I will not give to another, nor my praise to carve images. Ngunit ang daming Diyos ang mga tao. Magpray-pray ka dun. Kasi kaya ko sinasabi, nanalangin ako dyan. Ang dami kong tinawag ng mga santo. Ang dami kong tinawag. Dahil sa hindi pagkaalam ng katotohanan. Ngunit salamat sa Panginoon,
Dahil sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang mga salita, ito ngayon tinuturuan tayo. Para maluwalhati naman ang Diyos sa inyong buhay. Oo nga, matatapat kayo sa inyong reliyon, sa inyong church. Maging matapat kayo sa Panginoon. Sumamba kayo sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hindi sa mga idolo. Ngayon, punta tayo sa modern idolatry. Mayroong sumasamba saan? Sa mga bagay pang material. Sa mga mamahaling damit, mga magandang gamit, puro mga material. It's about materialism. That is the God of the world, materialism. Money. Ay ba, sinasamba yung napakaganda nilang asawa. Yung guwapo nilang asawa. Sinasamba yung girlfriend nila. Sinasamba yung boyfriend. Mga kapatid, dapat makita ng Diyos na siya at sinasamba natin. Nalawal natin. Ngayon, hindi ko sinasabing masama ang mayroong magandang mukha. Maganda nga, pag maganda nga yung mukha mo maganda pa rin ang puso mo. Di ba? Hindi lahat mayroong magandang mukha. Mayroong hindi nabiyaya na magandang mukha. Pero sa Panginoon, maganda kayo lahat pag magalinis ang inyong puso. Amen. Dahil tumitingin ang Diyos sa puso. That's why how we glorify God with a clean heart. Amen? And in His Word. Pangalawa, God is glorified that you bear much fruit. Pag marami kang nagkaroon ng maraming bunga. Di ba yung pagpuno? Naalala ko nung sa Pilipinas tayo, pag yung March, April, May, yan yung panahon na yung kita mo yung mangga, puno ng mangga. At natutuwa kang tignan, ang dahang punong-puno yung puno, hitik na hitik sa bunga. Naluluwalhati, ibig sabihin, natutuwa yung may-ari. Kasi may matatanggap na pagpapala dyan, pag nabenta niya. No? Mga kapatid, that is only material fruit. Anong sabi sa John 15 verse 8? Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami. Excuse me. At gayon kayo'y magiging aking mga alagad. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Mga kapatid, hindi lang tayo niligtas ng Panginoon. Niligtas ka, okay na. Hintayin mo ang Panginoon, pupunta ka sa langit. Hindi. Sabi niya, kailangan ikaw ay magbunga. Kailangan magbunga. Ibig sabihin, ikaw'y lumago sa buhay spiritual. Kailangan ka mo mag-grow spiritual. Ngayon, papaano mo, dahil dyan, maluluwalhati ang Diyos Ama kung maraming bunga ang Kristiyano. Lumalago sa pananampalataya. Lumalago sa biyaya. Lumalago sa pag-ibig. Kaya explain natin isa-isa yun. Para magawa mo yun, yung John 15:7 sa 15:8, sinabi ng Panginoon that you bear much fruit. Pupunta ka sa taas. Sa John 15:7. If you abide in me, my words abide in you, you shall ask what you desire, and it shall be done to you. So, kailangan mo lumago kung ikaw ay mananatili sa Diyos at mananatili sa Kanyang banal na salita. So, ito yung tinatawag nilang fruitfulness of His doctrine or Word of God. Dahil lumago ka dun. Ngayon, kaya ang tawag sa mga Kristiyano, they are the trees of righteousness. Kung ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, Diyos ang ilaw, ang salita ay ilaw, tayo rin ay ilaw. At nakikita yung salita ng Diyos sa atin, ang Ebanghelyo niya. Ang yung paubuhay, sabi nga, ay karapat-dapat lamang sa Ebanghelyo ng Panginoon. Nandun yung power of the gospel sa atin. Ano kung bakit? Kasi napapanatili yung kaligtasan. Kaya nga, you have to work out your salvation with fear and trembling. Paano mo gagawin yun? Kailangan manatili ka sa Panginoon. So your life is dependent on God, dependent on Christ, on His Word. Kailangan nakadepende ka palagi. Kasi kung tayo nagdedepende sa ating sarili, mawawala tayo. Ngayon, bakit may nagbabackslide na mga Kristiyano? Bakit? Kasi
yung tiwala sa Panginoon napunta sa tiwala sa sarili. Kaya yung maliit-liit na bagay na nagagawa na hindi ayon sa Ebanghelyo, pinapayagan yun. Dahil alam mo na yung doktrina eh. Kaya napakabigat eh. Pag alam mo na yung doktrina, alam ko na yan, pwede namang manumbalik. Wag. Alam mo kung bakit? Alam ng Diyos yung nasa puso nyo. Nababasa niya lahat, pati anong iniisip mo. Baka hindi dumating sa yung conviction, later on, di ka na makapagsisi. Amen. Kaya yung iba, nakabackslide, nahirap makabalik. O kinakailangan na yun, ipangaral muli ang Ebanghelyo. Kailan makita muli sa puso mo na ikay nalulungkot at gusto mo magsisi, manumbalik sa Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga, bakit kung pwede ka naman magbunga, bakit di ka nalang magbunga? Ngayon, sabi ng Panginoon, saan ang bunga? Yung bunga ng iyong pananampalataya. Ngayon, susunod doon na natin, yung fruitfulness of His grace. Yan sinasabi ng Panginoon, you have to bear fruit. You have to bear fruit in His grace. So, from salvation, pag sinabi mong salvation, sabi nga ni Brother Jeff, this is totoo yan. Karanasan natin. There's a transformation of heart. At pag mayroon transformation of heart, mayroon transformation of life. Kaya, new creation in Christ, ano? Ngayon, ang napakaganda dyan, yung fruitfulness of grace, hindi ka nananatili sa kaligtasan. Hindi ka nananatili. Kasi, sa kaligtasan, pinatawad na yung kasalanan mo. So, nagkaroon ng reconciliation. Sa reconciliation na yun, sa pakikipas sa Panginoon, nagkaroon na tayo ng bagong relasyon sa Panginoon. So, mayroong yung ating kaluluwa, nagkaroon ng tawag na union, yung inward union. At sa Kristiyano ngayon, dahil naligtas sa Panginoon, di ba ang number one na ng Panginoon, ng Kristiyano, sa kanyang puso at isipan, sa kanyang buhay? Ayaw na niya magkasala. Ito yung dapat maunawa ng bawat isa. Ang isang naligtas, galit na siya sa paggawa ng kasalanan. Ayaw na niya. Kinabumihan niya. Iyan isang kakitaan na ikaw ay nagbubunga sa biyaya. Kinapuputan mo na ang kasalanan. At sa pagpuput mo sa kasalanan, yung panloob, kasi yung inward, yun ang tumupunta ang Panginoon, yun ang binibigyan niya ng attention niya. Pinapabanal ka naman ng Panginoon. So, kaya kailangan yung masanctify ka. Nga sabi nga doon sa pag-aaral kapon yung kailangan yung paghahandog na ito. Yung ihahandog mo lahat sa Panginoon. At ang Panginoon, pababanalin niya yun. Pag hinandog mo, huwag mo nang bukunin. Ngayon, pag hinandog mo sa Panginoon, tinatawag nilang sanctification of saints. Ito yung Christ-alike na sinasabi nila. Christ-alike in action sa buhay ng Kristiyano. This is the greatest thing or power to glorify God. Pag ikaw na napabanal. Sapagkat, tulad sabi ko na Diyos ay banal, ang kanyang mga anak ay banal. At ito ang sabi nga yung pinakamalakas na patotoo mo sa salibutan at makakapagbigay luwalhati ng Diyos. It's the strongest manifestation of God to the world, yung Christ-like. Christ-like, sabi niya. Ngayon, bakit natin masabi yun? Unang-una, ito yung Christ-like. Para makita natin. Ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos.
nauunawaan mo, at ito ay nakikita sa buhay mo. Kaya nga, yung kagandahan ng ating Panginoon, napapasayo. The beauty of the Lord should be in us, sabi nga. Ang kakaiba sa sanlibutan, may mga nagbabasa rin ng Biblia eh. Binabasa. May takot din sa Diyos eh. Nagbabasa ng Biblia, may takot sa Diyos. Pero, hindi nakikita sa buhay nila. That's why atin ng church, maganda mensahe pagdating paglabas, balik sa sanlibutan. At wala yun. Pero yung Christ-alike, binabasa niya at pinapaniwalaan niya, sinusunod niya. At nandyan yung kapangyarihan ng Diyos. Doon papasok yung kapangyarihan ng Diyos. Natutulong sa iyo ngayon. You see, the Holy Spirit is still helping us. He's empowering the Word of God. Para naman, at sa kanyang pag-empower na yan, naluluwalhati ang ating Panginoon. Kaya kita mo yung mga napabalang sabi nga, hindi na niya minamahal ang sanlibutan. Kaya sabi nga natin yung holy life, it's a God in action in the life of Christian. Kaya may holy life. God is holy. God is in action in the life of Christian. At yung mismo, yung pagiging kahalintulad mo kay Kristo, dahil sabi nga, kailangan makita si Kristo sa ating buhay. Natutuwa ang Panginoon. Naluluwalhati. Isipin mo, yung lakad ni Kristo, parehas kayo ng lakad. Amen. Magsalita si Kristo, parehas kayo magsalita. Yung pag-uugali ni Kristo, parehas kayo. Kaya sabi nga nila, anak ka nga ng tatay mo. Parehas na parehas kayo eh. Oh. Pero kung bastos ka magsalita. Pero kung yung mga kilis mo, yung mga bagay makasanlibutan, sino nakikita nila? Hindi nila nakikita si Kristo. Amen. Nakikita nila ang sanlibutan, si Diablo. At tapos sasabihin mo, Kristiyano ka. Di ba? Iba yung sinasabi ng bibig mo, iba naman nakikita sa buhay mo. Walang, anong tawag doon? Walang compatibility. Kung ano ang lumalabas sa bibig mo, nanggagaling sa puso yun eh. Hindi dapat na kung malinis, malinis din. Kung marumi, marumi. Ngayon, tulad sabi ni Brother Biboy kanina, marami hindi nagbabasa ng Biblia. Yung iba hindi naiintindihan. Pero makikita nila ang Biblia sa buhay mo. Amen. Amen? So the man's life, the sanctified Christian, becomes a Bible which proclaims the presence of the Lord in your life. Makikita niya. Kaya sabihin nila, mga tao yan, mga maka-Diyos. Dahil kung ano yung ipinapangaral, yun din na nakikita sa kanilang buhay. Iyan ang matunay na Kristiyano. Amen. Mga kapatid. Nasa pagsunod palagi. At ito ang pinakamagandang, ito yung pinak-effective na ma-influensya mo yung tao para lumapit sa Diyos. Yung banal na buhay. Amen. Through the influence. Ano yung influence na tinatawag doon? Christ influence and Christian example. Amen? Kaya napakaganda, no? Christ's life is the greatest human influence to bring man to God. Ngayon, may gusto kong babasahin dito. Dito sa John 15. Amen. John 15. Saan natin sa John 15? Dito po sa 15 verse 16. Amen. Sabi rito, ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko.
at akin kayong inihalal upang kayo'y magseon at magsipagbunga. At upang manatili ang iyong bunga, upang ang anuman inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay magbigay niya sa inyo. You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, sabi niya, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Anong sabi niya? That you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Ano ibig sabihin nun? Ibig doon sabihin yung pagkahalal ng Panginoon sa atin, nagkaroon nga ng impluensya ng buhay ni Kristo sa ating buhay. At tayo ngayon ay nakakamuhay, nakapagbigay ng magandang halimbawa na tunay na patotoo ng kanyang banal na salita. Amen? Amen. Ano pa? Nandun yung tinatawag doon na fruit of love and obedience. Yeah, ayun yung napaganda, napapasaktal yung pag-ibig ngayon. Kaya pag nandun na lahat, magkakasama na yun eh. Kasama na yung fruit of love and obedience. Yung perfect love. At makita ng Panginoon na sa iyong pag-ibig na nasa iyo, tandaan natin na ang lahat ito kay Kristo. Yung pag-ibig na nasa atin galing sa Panginoon para mahalin natin siya at mahalin natin ating kapwa. Kasi pag pinangaral ang pag-ibig, minsan nasa kaisipan natin palagi yung ating kapwa. Hindi, number one sa Diyos. To love God above all. Pangalawa yung to love others like yourself. Sa Diyos muna. Bago mamahal yung kapwa, kailan mahalin mo ang Diyos. Amen. Dahil kung mamahalin mo una yung kapwa, hindi mo lubos mamahal ang Diyos. Oh. Idolatry na naman yun. Oh, kailangan ng Diyos muna mahalin mo. At sa obedience, Diyos mo lang sundan mo. At ang tao. Ibig sabihin tao, ikaw at sino iba. So, magkakaroon ka ngayon ng pag-ibig ng galing Diyos at saka yung full obedience. At dito naluluwalhati ang Panginoon. Isa self-explanatory. Tapos ang susunod natin, yung fruitfulness in the ministry. Ito yung topic kanina. We have our own ministry. Sabi nga, hanapin nyo kung anong ministry mayroon kayo. Ang dami kanina binanggit na ministry. Pastor, preacher, evangelist, teacher, ano pa, yung mga apostle, yung mga planter, mga tiyan. Ang dami yan. At saka yung mga auxiliary services, mga kahit sa housekeeping, o kahit ano ka lang dyan, taga-imbite ka, evangelist. So, meron tayong ibinigay ng Panginoon ng kanya-kanyang ministry. At yung ministry yun na ibinigay ng Diyos, yun ang makakapagbigay malulati sa Panginoon kung ating itong gagawin. Yung ministeryo sa atin. Kasi kung ibinigay yung ministry sa atin, ay ito, binigay ng Diyos yun dahil ikay nararapat doon. Amen? Kung ibinigay sa'yo preaching, doon ka dahil nararapat ka doon. Kung ibinigay sa'yo teaching, ibinigay sa'yo dahil doon ka nararapat. Ngayon, may mga iba na maraming kaloob na gift. Pwede mag-preaching, pwede mag-teaching, pwede namang meron din siyang sa healing. Meron din naman yung gift of charity, yung pagbibigay. Diba? Yung iba dyan, magaling magluto. Nagluluto para sa mga banal. Yung iba, ayaw magluto eh. May binigyan pa ng magaling magluto. Oh, pagkatapos ng worship, gusto niya naman kumain. O, diba? Lalo kayo, Masay, sabi niya, masarap na yung narinig natin mensahe, masarap pa yung luto. O, diba? Kasi merong ministry rin. Pero sa Panginoon, irrespective kung malaki o maliit ang ministry binigay sa iyo, pantay-pantay sa Panginoon niya. Dahil yung ibinigay sa iyo, Panginoon, tinitignan ng Panginoon niya. Na dapat yung ministeryo ipinagkaloob sa atin, sabi nga, kailangan maluwalhati ang Diyos. Now, kung minsan mayroong sacrifice, it takes sacrifice. Ang Panginoon nag-sacrifice eh. Yung mga apostol nag-sacrifice. Tayo rin, mayroon tayong
sacrifice na kakarapin sa bawat ministry natin. Amen? Pero tandaan nyo, katulong natin ng Diyos. Ano? Sabi ko nga palagi, kung ikaw lang na tao, magpipreach ka sa iyong karunungan, maubos ka na ipipreach sa Panginoon. At pag napipreach ka, is more on academic, nahahalata na nakikinig, bukis. Pero pag nagpipreach sa ayon sa salita ng Diyos at sa kanyang patnubay ng Espiritu Santo, makikita mo yan. Ito yung araw na gagaling sa Panginoon. Ganun doon sa pagtuturo, napakaliwanag. Kasi, para sa lahat yan sa edification of the church, for the strength and encouragement, hindi discouragement. Kaya, basahin natin yung 2 Timothy chapter 2, excuse me, verse 10. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, sabi ni Pablo, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kawalhatiang walang hanggan. Take note yung sinabi ni Pablo, therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which in Christ Jesus with eternal glory. Makita niyo yun, yung tinitis ni Pablo, dahil meron siyang dakilang hangarin. Yung pagkaligtas na nasa kay Kristo. Una, yung mga kahaluluwa na hindi pa naligtas. Pangalawa, yung Kristiyano hindi pa napabanal. Yung mga Kristiyano na kailangan manatili. Kaya ano yun, inaalagaan niya ni Pablo. Kaya nga yung ministry of pastoring, kailangan talagang makita yung gift ng government sa iyo, pamamahal. Isipin mo, binigay ng Diyos sa iyo, pinagkatiwala na pamahalain mo yung kongregasyon na yan. Mm-hmm. Kaya, gano'n na lang eh. Alam mo ba, ang isang tagapangamuna, kala nyo, nakadali. Hindi ba sa basta? Mm-hmm. Unang-una, yung kanyang sarili muna, dinudulog niya. Baka magkulang siya sa Panginoon. Mm-hmm. Pagkalaw nag-aaral siya mabuti para mapakain kayo. Nananalangin. Hindi lang tinasalahin sarili niya, yung lahat ng mga kapatid. Dinadalangin pa yung ibang tao. Dinadalangin pa yung mga binabible study. Ang dami yan. At the same time, lahat ng kanyang pag-aari, inahandog niya sa Panginoon niya. Kaya ultimong bahay niya, pag-aari niya, sasakyan, ultimo yung kanyang pamilya. Inahandog yan sa Panginoon. Ngayon, ano pa sabi ng Panginoon dito? Sa 1 Peter chapter 5 verse 10 hanggang 11. Ang sabi niya, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo tumawag sa kanyang walang hanggang kawalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya ring magpapasagdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Sumakanya nawa ang paghahari magpakailanman. Siya nawa. But may the God of all grace, who has called us to His eternal glory by Christ Jesus after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. To Him be the glory and dominion forever and ever. Mga kapatid, mo, pag ikaw naman ay napasagdal, napatibay, napalakas, ito'y kawalhatian ng Diyos. Amen. Kaya yung pagtitiis, ito'y nagpapakasakdal, nagpapatibay. Kaya sabi nila yung test of strength, kailangan mo yun eh. Yung pagsubok, kailangan mong dumating sa entokso para makita kung saan ka nakatayo sa harapan ng Diyos. Pinapahintulot ng Panginoon niya. Para sa ikaluluhati rin ng Panginoon. Di ba ang Panginoon nagpakasakit? Namatay siya. Pero sa kaluluhatian ng Diyos, ngayon ito pa ang babasahin ko. So we have to glorify God in sufferings. At dito ito napakaganda ito yung sa Romans 8.
17 to 18. Pakinggan niyo mabuti, napakaganda ito. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati namang kasama niya. Verse 18, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat-dapat maitumbas sa kawalhatiang mahahayag sa atin. Mga kapatid, nakita niyo yun. Hindi mo maitutumbas yung paghihirap na dinaranas mo sa ngayon, maaaring tayo may problema. Hindi tayo nawawala ng problema. May problema tayo sa pamilya, may problema tayo sa finances, may problema tayo sa health, may problema sa trabaho, problema itong pandemic na ito. Pero anong sabi niya rito? Ang pagtitiis sa panahon ito, hindi karapat-dapat maitumbas sa kawalhatiang may hayag sa atin. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ibig sabihin dito na yung kalwalhatian naghihintay sa atin ay higit na higit kaysa ritong kahirapan. Alam mo kung minsan, kaya mo madarama yung tunay na kagalakan dahil dumaan ka sa hirap. Di ba nakita mo yung mga, sa limbawa, yung mga mahirap sa buhay, financially. Tapos, dahil sa hirap nila, nagtrabaho, kung ano-anong ginawa nila, nagsikap, hanggang sa marating nila, naging successful pa, sabi niya. Mahirap lang kami, pero naging successful na professional. Sabi nga, yung no pain, no gain, sabi sa salibutan. But sa salibutan, sa Kristiyano, mga kapatid, alam mo kung may pagsisikap, mayroong pagtitiis, mayroon namang pagkapalang tatanggapin. Ngayon, last two verses kasi matatapos na tayo. Ito ang tatandaan natin palagi, mga kapatid. Sabi dun sa Psalms 73, verse 24. Sabi ng Panginoon, sabi dito sa Psalms, you will guide me with your counsel. Sabi niya, yung papatnubayan ako ng iyong payo. At pagkatapos ay tatanggapin mo ko sa kalwalhatian. You will guide me with your counsel and afterward receive me to glory. Mga kapatid, kung minsan makikita mo magbabasa ka ng way of truth. Yung mga namamatay, sabi nila, napunta na to receive the glory. Ibig sabihin napunta na sa langit. Ito yung tinutukoy. Yung glory na sinasabi, yung langit. At sabi pa dun sa Colossians 3:4 for the last time, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, sa kapahayagan ng Panginoon sa pagbalik niya, ay bahahayag na rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. When Christ, who is our life, appears, then you will also appear with Him in glory. Mga kapatid, yun ang pinakamaganda. Kaya nga, ano bang hinihintay natin? Na magmula ngayon, ilagay natin sa puso't isipan natin, sa tulong ng Panginoon. Panginoon, tulungan mo ko na maluwalhati ka sa aking buhay. Sa aking paglilingkod, sa aking ministry, sa lahat ng aking gagawin, kumakain man ako, umiinom man ako sa aking ginagawa, tulungan mo ko na maluwalhati ka sa aking buhay. Diba nakaganda mga kapatid? Alam niyo, hindi naman napakahirap ang pinapagawa ng Panginoon. Dahil may dakilang layunin ng Diyos. Dahil kung hindi mo luluwalhatiin ng Diyos, sino ang luluwalhatiin mo? Tandaan niyo mga kapatid, we have only one life to live. Iisang buhay na ito. Amen. And after that, eternity. Magpawalang hanggan. Pag namatay ka, pupunta ka sa magpawalang hanggan. Yun lamang naluwalhati ang Diyos sa kanilang buhay ay pupunta sa langit. Amen. Pag hindi naluwalhati ang Diyos sa iyong buhay, tiyak, niluwalhati mo, Diablo, hindi ka pupunta sa langit. Sa
kabila ka pupunta sa impyerno. Mga kapatid, yan ang totoo. Dahil hindi maluluwalhati ang Diyos kailanman sa mga makasalanan. Kaya lahat ngayon, this is an eye-opener and heart-opener. Whether you're religious, or you're sincere, or you pray a lot, o anuman naniniwala ka sa Diyos, kailangan maluluwalhati ang Diyos sa inyong buhay. Kaya merong salita ng Diyos kung paano luluwalhati ng Panginoon. Malawak ito. Ngunit, pinakita sa ating Panginoon. Simple lang. Ayaw ba natin maligtas sa kasalanan? Gusto pa ba natin mamuhay sa kasalanan? Ayaw ba natin mapabanal? Gusto pa ba natin mamuhay na mayroon tayong mga karnalidad? Paano natin ma-worship ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan? Kailangan ma-worship natin yan. Dahil lang kinakailangan niyang worship. Kailangan marami tayong bunga. Kailangan yung ministry natin na binigay natin Panginoon, maging tapat tayo hanggang sa wakas. Sabi niya, be faithful to God till end, till death, and I'll give you a crown of life. Mga kapatid, tulungan natin ang bawat isa sa paglalakad. Padalangin natin sila, padalangin natin sarili, magdalangin na tayo. Dumalangin tayo sa Espiritu Santo. Amen. Na sa ating buhay malalaki ng Diyos. Mula ngayon, ilagay natin sa puso. Ito kaya ay nakakaluwalhati sa Diyos. Amen. Naluluwalhati kaya ang Diyos sa aking buhay. Mga kapatid, we give the highest glory to God. Niluluwalhati ko ang Panginoon. Pinakamataas na luwalhati. Alam ko ganun din kayo. Kaya po natin. At sa ating pananalangin, alalahanin natin yung may mga karamdaman. At yung isa namin pamangkin, si Jerome, may tinamaan din siya ng COVID dahil first frontliner siya. At pag-pray natin siya. At sa lahat din yung may tinamaan ng COVID at sa lahat na may karamdaman, dalangin natin sila. At sa lahat din ng mga tao na wala pa sa Panginoon, dalangin natin sila. At sa mga kapatid sa Panginoon, sa kanya-kanya na lang pangailangan, kanyang mga problema, pinansyal naman, sa Espiritu, dalangin natin. At ang ministry na bawat pinagkaloob sa atin. Dalangin nyo rin ang ministry dito sa Vancouver. Wala tayong manalangin. Ang banal na dakila. Naibigay mo ang pag-iral sa lahat. Nagpupuri, mululhati sa iyo sa lahat ng oras. Sa iyong kadakilaan, sa iyong buhay. Salamat namang Diyos na sa iyong banal na salita narinig kung paano namin pinakita mo amang Diyos ang tunay na pagluwalhati sa iyo. Salamat sa iyong banal na salita na nagiging maliwanag sa amin. Sa Panginoong Kristo na siyang kaluwalhatian ng Diyos Ama kung paano sa pamagitan ng ating Panginoon tayo lahat ay napabilang na tayo naligtas sa kasalanan. Tayo'y naging kaluwalhatian din ng Diyos. Kung paano binigay ng Diyos Ama kanyang kaluwalhatian sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon din, binibigay din niya kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga anak. Panginoon, tinadalangin namin namang Diyos ang mga taong nasa kasalanan. Tulungan mo rin sila na makapanumbalik upang sila rin makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Tinadalangin namin namang Diyos na sa pamagitan, Panginoon, ng iyong mga biyaya, lumago sa biyaya, kaligtasan, kabanalan, maluwalhati ka ba, Diyos? Masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Hindi sa mabagay pang material o anumang mga bagay na idolo, Panginoon. Sa iyong mga anak, maging mabunga sila, Amang Diyos. Sa paggawa ng mabuti, Amang Diyos. Sa pag-ibig,
sa pagsunod sa katotohanan, Panginoon. At sa kanya-kanyang ministry, pinagkaloob mo, Panginoon, na maging masikap at mapagtapat sa iyo lahat ng oras. Amen. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na wala nang mahiwalay pa Amen. sa iyong mga kawan namang Diyos. Amen. Dinadalangin namin, Panginoon, yung mga nanghihina, nalulupaypay, at mga nabackslide, na tulungan sila, Panginoon, sa panalangin. Tulungan mo rin sila, Mang Diyos, na makapanumbalik sa iyo, Mang Diyos. Amen. Alam namin, Panginoon, na mahal mo sila. Ibalik mo sa kanilang init ng kanilang panampalataya. Na sa kanilang pagpapanumbalik, Panginoon, malwalhati ka ng muli sa kanila, Mang Diyos. Ganon din, Panginoon, na meron kaming dinaranas ng mga pagtitiis, mga problema, mga sacrifices, maging mga tukso o kahirapan man sa panahong ito. Ngunit amang Diyos, nandiyan ka palagi, na hindi mo kami iniiwanan o pababayaan. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami humiwalay sa iyo, kundi kami manatili sa iyo at sa iyong banal na salita. Patuloy pa rin kami naglilingkod sa iyo hanggang katapos-tapusan ng buhay. Dinadalangin namin, amang Diyos, ang may karamdaman sa oras na ito, matinamaan ng COVID, Panginoon, tulad ng aming pamangkin na si Jerome, Panginoon, na nawa, lubusan siyang pagalingin. At sa lahat din, amang Diyos, nang dumaranas ng karamdamang ito, sa mga unspoken request, requested prayers ng iba't ibang mga kapatid, mga kaibigan. Ganon din sa lahat ng may karamdaman sa oras na ito. Tulungan mo sila na sila mapagaling, amang Diyos. Na maging sa kanilang karamdaman, naluluwalhati ka pa rin sa kanila. Sapagkat patuloy silang kumakapit sa iyo, amang Diyos. Hindi sila bumibitaw. At ganon din sa may mga problema kinakaharap. Maging mga tukso, problema sa pamilya, pang-pinansyal, o ano bang kanyang problema, Panginoon. Tulungan mo rin sila, amang Diyos. Patuloy, Panginoon, na sa kagitnaan ng mga problemang ito, hindi pa rin nangangahulugan na kami humiwalay, amang Diyos. Kundi kami magpatuloy pa, amang Diyos, sa kasagdalan. Na sa aming mabuhay, Panginoon, tulungan mo kami, amang Diyos, na kami makapagbigay ng magandang halimbawa sa impluensya ng Espiritu Santo sa aming buhay at sa banal na salita, mga pangkaluluwa ang mailapit namin sa Panginoon, na sila rin maligtas sa kasalanan at ng kamalwalhati, amang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pangako. Na kung kami magtiis hanggang wakas, kami maging matapat hanggang sa wakas, amang Diyos. At sa iyong sa pagdating, isasama mo kami, Panginoon, sa iyong kalwalhatian, upang tanggapin ang kalwalhatian din ang gagaling sa iyo. Amang banal na pangyarihan sa lahat, maraming salamat muli. Pinupurihan ka namin, pinapasalamatan, pinagkakalob sa iyong pinakamataas na kalwalhatian para sa iyo lang, amang Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, at ang lahat ng may dinalangin namin sa iyo, aming sinasampalatayanan na yung pinagkaloob mo na. In Jesus' name we pray. Amen.